Speaking of Kiko Barsaga, papangilinan pa ang masasabi ko eh. Speaking of Kiko Barsaga, mga kababayan, dahil nga po bumabanat ito ngayon kay Tambi, at kay Ngiwi at kay Zaldico, ay pinagdududahan na si Kiko Barzaga ay tao ni VP Sara Duterte. Ay, may ganun. Porque bumabanat kinang tao agad ni VP. Makaladkat, alam niyo pa, wala tayong magagawa, no? May mga, yung mga praning, right? Mga paranoid. Eh, kung nagpupulveron talagang paranoid, no? Tama ba? Inakusahan kasi si VP Sara na tao niya si Kiko Barzaga or maybe inuutosan niya si Kiko Barzaga to attack Tambi, Zaldico, and Ngiwi Jr. Kulang na lang ng isa, Kiko, sana atakihin mo na rin, ano? Paki-atake na rin ang babaeng ahas. Yan ngayon ang nagpapatakbo ng Pilipinas, okay? Tau-tauhan lang at papit lang yang adik na yan, okay? Adiktador pero papit. Alright. So, I think may interview mo kanina si VP Sara, mga kababayan, sa isang university in Mindanao. And baka doon ito natanong, ano? Kanina nga, isang maanghang na banat din ni VP Sara, and maybe gawa ko ng panibagong vlog about it. Sabi ni VP Sara, magpa-drug test ka, Marcos Jr. Dapat inuulit-ulit ng media yun eh. Magpa-drug test ka, Marcos Jr. Sabi ni VP Sara. Second to the highest official of the land, nagsasabing magpa-drug test ka, magbubungol-bungulan ka pa rin. Ang takot magpa-drug test, ano? Takot sa karayon? What? Hindi ba't ang takot sa ganyang challenge ay addict? Kung wala kang itinatago, kung wala kang prohibited substances sa katawan mo, hindi ka matatakot magpa-drug test. Eh, pwede ka ngang umihi, drug test na yun eh. Pero ang panawagan, hair follicle. Buhok. Ba't hanggang ngayon, isang taon na sumisigaw, mahigit isang taon na sumisigaw ang mga Pilipino, hindi ka pa nagbubungol-bungulan ka pa rin. So kanina sa press con ni VP Sara, ay baka doon to natanong, ano? Eto po. Vice President Sara Duterte has denied being behind Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, who has called for the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Sabi nga ni VP Sara, yung mga sigaw-sigaw na Marcos resign na yan, walang kwenta yan. Kasi yung adik na yan ay hindi bababa ng pwesto. 'Di ba? Sabi nga ni VP Sara, it runs in the gene. Tingnan niyo yung tatay, mahigit 20 taon, ayaw bumiti. May napanood pa akong video, mga kababayan, mga walang kwentang tao raw ang mga Marcos. Panood niyo yun? Mga walang kwentang tao ang mga yan. My God, despite your popularity and your wealth, ang tawag pa rin sa kanila ay mga walang kwentang tao. Bakit? Mga manluloko eh. Right? Walang kwenta in the sense na binigyan ka ng power to serve the people, hindi ka naman nagsisilbi. Feeling hari ka. But you are a clown, not a king. Tama? O tapos ngayon, pinagbibinta nga si VP Sara, napakawala niya si Kiko. Ang sagot ni VP Sara, hindi ko pakawala si Kiko. Sara Duterte denies being behind Barzaga, na isang kongresistang nag-iingay. Mabuti na lang may isang nag-iingay, right? O kung wala, ay kumusta tayo? Diba? At salamat din kay former Governor Chavit Singson, nag-iingay na rin. O, kasi ang mga Duterte, although nagsasalita pa minsan-minsan si Kong Pulong, diba? And even Baste and VP Sara, pero iba pa rin na ibang pamilya at ibang angkan ang nagsasalita at kakampi ng taong bayan. Pero ngayon, despite na hindi ka dugo ni VP Sara or hindi nga yata kakilala, pinagbibintangan pang tao ni VP Sara si Kiko. Dami namang pera ni VP Sara. Kung ganon. Anyway, basahin natin, mga kababayan. According to Duterte or VP Sara, she only met Barzaga during the Uniteam rally in Cavite in 2022. Ang magulang niya ay hindi Uniteam. Ay, ganun. For Sara, only sila. Talaga? Si Kiko was for Uniteam. Oh, so yung mayor na nanay ni Kiko at yung sinasirang PD Barzaga, Sara Duterte supporters lang. Ang alam ko si PD Barzaga, naging Lenny supporter yun eh. Pero si Kiko nga raw ay Uniteam. Kiko was for Uniteam. So si Kiko ay Sara supporter and Bongbong supporter noong 2022. Ako rin Uniteam ako nun, mga atit kuya.
Di ko pakawala si Kiko, isa siyang tao na mahirap kontrolin kahit sino man or kahit ng sino man. I do not control Kiko Barzaga. He is his own person. He has his own principles and own free will, sabi ng ating Vice President. Duterte also denied rumors of destabilization, alleging that the rumors are fabricated by people in government. On Sunday night, an anti-Marcos rally spearheaded by Barzaga was held outside Forbes Park. Duterte also declined to comment on the former Speaker Martin's appearance before the Independent Commission. Wala na mga testigo si Martin. Lokohan yan. Okay. So, gusto nilang palabasin na yung rally sa Forbes Park ay pakana ni VP Sara. Yun. Ang hindi nila maintindihan, nagrarally ang taong bayan dahil sa matinding nakawan, not because pinakulong si Tatay Digong. Isa lang yun sa mga napakaraming kasalanan ni Marcos Jr. at ng asawa niyang malaki ang tiyan at mata at kulubot ang liig. Right? Yung nagrally sa Forbes Park, dahil yun sa, I think, gusto nilang pasukin ang Forbes Park at bawiin kung nandun pa yung mga nakaw na yaman. O nga pala, sana mapanood ni Kiko Barzaga. Kiko Barzaga, napanood mo ba yung Senate hearing? Ano ang sabi ni Guteza, yung Marine, former Marine, na taga-deliver ng mali-maletang pera? Di ba sa Aguado Mansion dinadala? Bakit hindi mo rin dalhin, malay natin sa mga susunod na araw, doon dalhin ni Kiko, right? Itong mga niyayaya niya for People Power Rally. Kasi kung hindi nila mapasok ang Forbes Park, pwede nila pasukin yung Aguado Mansion. Kasi ang plano daw ni Kiko Barzaga, mga kababayan, ay lahat ng mga bahay ng mga kurakot na kongresista ay lulusubin nila para mabawi yung mga ninakaw. Which is actually a good idea, kaya lang baka pagdadadamputin sila. Excuse me, ng mga police. Can we recreate that revolution or whatever, protest in Nepal and even in Indonesia, na pinasok ng taong bayan yung mga bahay-bahay ng mga kurakot at pinagkukuha yung kanilang mga properties dahil galing lang din naman sa nakaw? Kaya ba yung gawin sa Pilipinas? Kaya yun kung sasali ang lahat. Alright? Siguro kung magsasucceed, halimbawa bukas merong rally si Kiko somewhere, why not in Aguado Mansion, katapat na ng Malacanang Palace? Doon dinadala yung mga nakaw, malay natin nandun. Right? O lusubin nila yun, kunin nila, ganun ba yun? Kumbaga, kung may magsasucceed na isang rally si Kiko, na kung ang kanilang motibo talaga ay lusubin ang bahay ng mga kongresista at kunin ang laman, baka may maiingganyong sumama. Ay, teka muna, bilyones pa lang nakatago doon. Sali tayo sa susunod na rally. Ganun ba yun? There's a risk though. Pero kailangan may isang araw silang mag-succeed eh. Tama? Pag may isa silang nalusob, kung yun talaga yung intention nila at may mga nakuha sila at tumiba-tiba sila ng bonggang, tumabo sila ng bonggang-bongga, pag nag-announce ulit si Kiko, lusob ulit. Kaya lang Kiko, ingatan mo yung social media mo ha. Baka mamaya i-take down nila yan. That's why I'm suggesting to Kiko na magawa kayo ng group chat. 'Di ba? Or maybe create another group chat somewhere outside of Facebook kasi ang Facebook hawak ng babaeng ahas eh. So, kaya nilang i-stop to, no? I-suspend lang nila account ni Kiko, wala tayong mababalitaan. Tama? Paano pa si Kiko mananawagan sa publiko kung wala siyang Facebook account? So, kailangan dito strategic planning. And bukod sa sinabi ko kanina na dapat pinagsasama-sama niya yung mga vloggers, doon niya ilalatag yung kanyang plan para malinaw sa lahat. Kung ano yung talagang plano niya na parang hindi sakto, bakit parang hindi people power? Parang hindi naman people power. Kasi parang gusto niya alas 10 lang ng gabi and then uuwi ng madaling araw. From what he has said, right? Or kung ano yung sagot niya kay Banat Bay, na kayo na lang mag-rally, ako may lakad pa. Kung gusto niyo magpaabot ng madaling araw, full-time vlogger naman kayo. So wala pala siyang plan magpaabot ng madaling araw. So kung ano yung design at strategy niya, kailangan alam ng mga vloggers.
vloggers muna. And then maybe yung mga kaibigan niya na magdadala ng mga taong sasama. Right? Ganito ang plan. 2 hours lang tayo. Within 2 hours, kailangan nalusob na natin. Something like that. Kailangan may makuha na tayo na pagpaparti-partihan natin. Para makainganyo pa tayo na kapag nag-announce tayo ng next lusob, maraming sasama para marami. I-manage mo rin yan, Kiko, baka magka-stampede. 'Di ba? Sabi ko nga sa iyo nung nakaraan kong live, baka mamaya may nakuha silang mali-maleta, yung maleta pinagrambulan na ng mga kasama niya sa pero hindi mo maaasahan ang mga DDS sa ganyan, Kiko. Ang mga Duterte supporters mahihinahon, Right? Hindi naman kami pinklawan na mga war freak. Ano kaya, no? Anyway, pinagbibintangan pa rin nila na tao to ni VP Sara, ganyan-ganyan. Again, ang rally ni Kiko dahil sa malalang nakawan. Hindi dahil sa supporter lang ni VP Sara at ginigipit yung si VP Sara kaya sila nagrally. Kami yun. Nung November nung nakaraang taon. Nung ginipit yung si VP Sara, nagsama-sama kaming lahat. Kami yun. Pero this time, itong rally ni Kiko, ay rally to para mabawi ang mga ninakaw. So bakit nila pinagbibintangan si VP Sara? Makaakusa lang, ganun. Mailink lang kay VP Sara para ma-impeach or matanggal si VP Sara sa pwesto. Ganun ba yun? What do you think, mga kababayan? Pa-comment niya po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.